Mga boss, alam ba ninyo na ang solar panel ay walang umiikot na motor, walang makina, at walang fuel? Pero nakakagawa ito ng kuryente gamit lamang ang sikat ng araw? Paano nga ba ito nangyayari? Sa video na ito, ipapaliwanag natin kung paano gumagana ang solar panel, ano ang nasa loob nito, at bakit mahalagang maintindihan ito bago gumawa ng solar setup. Simulan na natin mga boss. Ano ang solar panel? Ang solar panel ay isang device na nagko-convert ng sikat ng araw o sunlight papunta sa electrical energy o kuryente. Ang tawag sa prosesong ito ay photovoltaic effect. Ang salitang photo ay nangangahulugang liwanag at ang voltaic ay tumutukoy sa electricity. Ibig sabihin, liwanag na nagiging kuryente. Ano ang nasa loob ng solar panel? Kapag tiningnan natin ang isang solar panel, mapapansin natin ang maraming maliliit na parisukat o rectangles. Ang tawag dito ay solar cells. Ang bawat solar cell ay gawa sa silicon. Ang silicon ay isang semiconductor. Hindi ito ganap na conductor at hindi rin ganap na insulator. Ito ang dahilan kung bakit nagagawa nitong gumawa ng electricity kapag tinamaan ng araw. Paano nagiging kuryente ang sikat ng araw? Kapag tumama ang sikat ng araw sa solar cells, ang maliliit na particles ng liwanag na tinatawag na photons ay tumatama sa silicon. Dahil dito, gumagalaw ang mga electrons sa loob ng cell. Kapag gumalaw ang electrons, nagkakaroon ng electric current. At ito ang kuryenteng ginagamit natin. Bakit DC ang output? Ang solar panel ay gumagawa lamang ng direct current o DC. Ito rin ang uri ng kuryente na ginagamit ng battery. Kung gusto nating mapagana ang TV, electric fan o rice cooker, kailangan pa natin ng inverter upang gawing AC ang kuryente. Bakit bumababa ang output? Maraming dahilan mga boss kung bakit bumababa ang output ng solar panel. Una, kapag maulap ang panahon. Pangalawa, kapag may anino. Kahit maliit lang ang anino mula sa dahon o antena, maaari na nitong pababain ang output. Pangatlo, kapag marumi ang panel. Ang alikabok, putik at dumi ay humaharang sa sikat ng araw. Pang-apat, kapag sobrang init ang panel. Habang umiinit ang solar panel, bahagyang bumababa ang efficiency nito. Ano ang VOC? Marahil narinig na ninyo ang VOC. Ang ibig sabihin nito ay open circuit voltage. Ito ang boltahe ng solar panel kapag walang nakakabit na load. Halimbawa, ang 100 watts 12 volt solar panel ay karaniwang may VOC na nasa 21 hanggang 22 volts. Ano naman ang ISC? Ang ISC naman ay short circuit current. Ito ang pinakamataas na current na kayang ilabas ng solar panel. Mas mahalagang tingnan ng current dahil dito makikita kung malakas pa talaga ang panel. Bakit may wattage? Halimbawa, mayroon tayong 100 watts solar panel. Hindi ibig sabihin nito na palaging 100 watts ang ilalabas nito. Makakamit lamang ang 100 watts kapag maganda ang sikat ng araw at tama ang kondisyon ng panel. Kapag maulap, maaaring 40 hanggang 70 watts lamang ang output. Paano pumili ng solar panel? Piliin ang solar panel base sa laki ng battery at load. Halimbawa, kung 12 volts 20 Ah lang ang battery mo, karaniwang sapat na ang 60 watts. Kagaya ko mga boss, meron akong 60 watts na solar panel. Tapos ang battery ko 26 Ah. Kaya naman niyang i-full charge sa maghapon, basta maganda ang sikat ng araw at walang load. Pero kung mas malaki ang battery na gagamitin mo, mas malaking solar panel din ang kailangan. Narito naman ang ilang karaniwang pagkakamali. Bumibili ng malaking inverter pero maliit ang battery. Hindi nililinis ang solar panel. Hindi gumagamit ng tamang wire size. Hindi gumagamit ng tamang charge controller. At hindi minamatch ang solar panel sa battery. Mga boss, ang solar panel ay isa sa pinakamagandang paraan upang makagawa ng libreng kuryente gamit lamang ang sikat ng araw. Ngunit para maging maayos ang inyong solar setup, kailangan nyong maintindihan kung paano ito gumagana. Kapag alam nyo ang tamang pagpili ng solar panel, battery, charge controller at inverter, mas magiging matipid, mas ligtas at mas tatagal ang inyong buong solar setup. O paano mga boss, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood.